Maayong adlaw kaninyong tanan nga naadira no. Salamat sa Dios nga gi-open gyud ninyo yung mga panimalay no para sa simbalay. Ug ingna sa imong tapad nga may adlaw, i-greet sana siya. May adlaw. Amen. Hallelujah. Ug nata diri sa dapit no nga daygo na to si Lord. Kadaingon man ang Psalms 9 verses 1 to 2. I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds, and I will be glad and rejoice in you. I will sing the praises of your name, O Most High. Hallelujah! Are you ready to praise the Lord? Are you ready? Amen! Come on! Let's praise the Lord! Hallelujah! Hey! Clap your hands! Iwagtang mo, nahimong matarong, wala na'y kahadong, mag-aawit kalimong, kasapit ipasan mo, mga gapos ibugto mo, mga ngabil di kapungan, sa pagdahing kalimong, manana o Diyos, kami mag-aawit. Hey! Alon sa talunan ang gumang mo walay patlupa kalan mo simbang mundo karon sa kahangturan o Diyos ikaw balaan tapos ka angayan puno ka sa himaya Jesus pagkaan mo O Diyos, ikaw balaan, takos kang angayan, puno ka sa himayak, Jesus, pagkaan mo, kasalanan iwagtang mo, nahimong matarong, wala na'y kahalong, nag-aawit kalimong, kasakit ipasan mo, mga gapos ibugtong mo, mga ngabil di katungan, sa pagdaling kalimong, wala na o Diyos, kaming mag-aawit, matinod-tanod sa talunan, ang guma mo, wala'y pagtupa, ngalan mo simbang mundo, karundok sa kahangturan, O Diyos, ikaw balaan, tapos kay angayan, puno ka sa himala, Jesus, pagkaan mo, O Diyos, ikaw balaan, tapos kay angayan, puno ka sa himala, Jesus, pagkaan mo, ang imong kaayo, kanunay ka na ko, ang imong kalayo, nagdilaab na ko, ang imong kaayo, kanunay ka na ko, ang imong kalayo, ang imong kalayo, nagdilaab na ko, ang imong kaayo, kanunay ka na ko, ang imong kalayo, nagdilaab na ko, ang imong kaayo, kanunay ka na ko, Jesus, pag-awitan ka. O Diyos, ikaw balaan, takos kang angayan, puno ka sa himaya, Jesus, pagkaan mo, O Diyos, ikaw balaan, tapos kang angayan, puno ka sa himaya, Jesus, pagkaan mo, O Diyos, ikaw balaan,
lubos ng angayan. Puno ka sa himaya, Jesus, pagkaano ko. Angayan, puno ka himaya, Jesus, pagkaano ko. Jesus, pagkahanap mo. Hallelujah! We shout your name, God. We praise you, Jesus, for you are good and faithful in our lives, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, God. Salamat, Pinoong Diyos. Sa kusog, Lord God. Sa hangin na among ginaginawa, Ginoong Diyos. Thank you, Jesus. Na kami makadaig, makasimba diha kanimo, Lord God. Oh God. Thank you for your presence, Jesus. Kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa kitugon. Kailan may di pababayaan sa iyo naman. Matatagpuan sa iyo naman. Mananatili sa iyong dilim at sasabahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Si Panginoon, Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di nagbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan, sa'yo lamang, sa'yo lamang matatagpuan, sa'yo lamang mananatili sa'yo lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo lilim at sasambahin sa dakong lihim. Mananatili sa'yo lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Oh, sa'yo lamang, Diyos, ang aming papuri, sa'yo lamang. Let's sing. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, Panginoon, ang puso ko, sa'yo
magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko! Papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yo dilim at sasambahin ka sa dapunin. Mananatili sa'yo dilim nang masumpungan ka sa dapunin. Mananatili sa'yo dilim at sasambahin sa dapunin. Mananatili sa'yo dilim nang masumpungan ka sa dapunin. Oh, Jesus, purihin ka. Hallelujah. Let's open our mouth. Let's thank the Lord for all that He has done in our lives. For He is good, for He is faithful in our lives. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus, for you are our refuge and our strength, Lord God. And we dwell in your presence, Lord God, all the days of our lives, Lord. Thank you, Lord God. Karon nga year, Lord God. Lord, di mi masugot, Lord God, nga makawala mi diya sa imong presensya, Ginoo. That's why every day, Lord God, we decide, Lord God, to worship you, to honor you, Lord God, with our bodies, Lord God. For you said in your word, O Lord, in Psalms 91, verses 1 to 2, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. Lord, wala mi kapalo, Lord God, sa karon nga year, Lord God, sa may tabo sa unahan, Lord God. But we trust everything into your hands, Lord God. We believe, Lord God, and secure, Lord God, diha ka ni mo ito. That's why, Lord, kami mananatili sa iyo, yes. Mananatili sa iyo, dilim at sasambahin ka sa dapunin. Mananatili sa iyo, dilim at masumpungan ka sa dapunin. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri! Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Oh God, hallelujah, Lord God, sa'yo lamang, O Diyos, ang aming papuri, O Diyos. We glorify you, Lord God, in this place, Lord God. Salamat, Ginoong Diyos, that you inhabit the praises of your people, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you for the joy within our heart, Lord God. Thank you, Jesus, for everything that you've done in our lives. You're good and you're great, Lord God. You deserve all the glory, all the honor, praises, adoration to you. Thank you, Jesus Christ, the Son of the living God.
Everyone will say, Amen and Amen. Maayong adlaw mga igsuon, nanausab kita sa pagtuon o pagpaminaw sa pulong sa Dios. Nagingon ang pulong sa Ginoo that faith comes from hearing and hearing the word of God. I pray nga ang atong mga pagtuo gakalig-on, kita gakadasig sa atong pagsunod kay Kristo diri sa atong pagpaminaw o pagdungog sa iyang mga pulong. Karong adlaw ato paghisgutan ang subject nga title ang plano sa Dios. But before that, mag-ampo sa ta. Ang mga langit nun, salamat Ginoo aning chance, aning opportunity nga makahisgot pod sa imong pulong. Salamat sa wonderful nga panagdayi Ginoo. Salamat nga kami ga-grow diha kanimo among relasyon sa imo Lord. Thank you Ginoo nga maayo ka sa among kinabuhi. Lord, wala ka napakyas nga imo kaming gitawag Lord God. Kundi Lord, intentional ka sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong plano Ginoo. This we ask in your name. Amen and amen. No? Ang plano sa Dios, no? Nga anong gibuhat kita sa Dios? Muna itong mga pangutana, unsa may plano sa Dios ngadto sa tao? Mao na no, unsay purpose? Ano himo man ta sa Ginoo? Gihimo lang ba ta niya para nga matulog, mumata, mukaon, mo trabaho, matulog, mo ba ang plano sa Dios? Ingon ta kay igsoon, dili na mao ang plano sa Dios. Muna ito pangutana, no? Nganong gibuhat sa Dios ang tao? Number 1, tungod sa relasyon. Gusto ang Ginoo makigrelasyon sa tao. Ingon sa Isaiah 43:21, ang katawhan nga akong giumol alang sa akong kaugalingon. Unsay ingon sa pulong igsoon nga kita daw kuno ang mga katawhan nga gi-shape, gi-form sa Dios, no, sa iyahang kaugalingon. Sa dihang gibuhat sa Dios ang mga anghel, ang mga hayop, mga isda, mga langgam, tanang tanaman. Ayo kini pero walay masuod niya. Sila sibu sa iyang hulagway. Naghandom ang Dios nga magbuhat siya nga masuod gyud kaniya. Busa miingon siya ngadto sa anak ug sa Espiritu Santo diya sa Genesis 1:26. Magbuhat kita og tao sumala sa atong dagway. No? Ngun sa let's make man in our own image, kay ang maghilimo niya, di man niya masuod. No? Kita gani, lisod man sa atua, makig-level ta dadto sa mga langgam, makig-level ta sa mga iro, lisod sa atua. Ngano man, dili nato sila level. Mao nang ingon ng Ginoo, magbuhat kita og tao sumala sa atong hulagway. Gibuhat ang tao sumala gayud sa hulagway sa Dios. Dili nga pareho tagnaong sa Dios kay ang Dios espiritu man. Kana siya nagpasabot na nga sama sa Dios kita aduna kitay kaalam, aduna kitay hunahuna, no? Mabati ang Dios mabati man. Mangusab kita napud tay mabati pud ta natay emosyon, no? Aduna siya abilidad nga maghimog desisyon, ang tao pud napud siya abilidad nga mohimo sab og desisyon, no? Balaan siya muna ang tao before ang nahulog ang tao, balaan pud siya. Ang tao liwat kaayo sa Dios, pero dili siya Dios. Ato nang i-take note igsoon. Gituyo niya kini aron magkasinabot gayud kita kaniya. Relasyon ba, makirelasyon. Ang unang katuyuan sa Dios nga nagibuhat ang tao tungod sa relasyon. Ingon sa Marcos 12:28-30, unya didtoy usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa maong Saduseyos, busa miduol siya kaniya ug nangutana, unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan? Kasi pinaka-importante nga sugo, mitubag si Jesus. Mao kini ang labing hinungdanon nga sugo. Pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios maura gyud ang Ginoo. Kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan, ug sa tibuok mong kusog. Grabe no? Mao na nga ang kamatuoran, ang pagkakristohanon dili lang siya relihiyon. Relasyon siya sa Dios na ay gugma sa imong katibukuan. Sa imong naigugma sa tibuok nimong kasing-kasing. Ang pagkakristohanon di igsoon ginakinabuhi na.
no? Namang ko'y uban nga magsimba sila, mag-apil sa pundok, relihiyon lang, schedule lang, pero ang pagkakristohanon di ay nga nakirelasyon din na sa Dios nga ginaadlaw-adlaw, imong gina-take care, imong ginapag-grow ang relasyon igsoon. Mao nang ang sugo sa Dios kinahanglan daw kuno higugmaon mo ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok sa labutan ug sa tibuok mong kusog. Meaning ang igsuon nga ang tinuod nga anak sa Dios nahigugma siya sa tibuok, meaning priority niya sa iyang life si Jesus the moment nga madawat niya si Kristo. Dili lang siya schedule sa adlaw, pero adlaw-adlaw gyud nga ikinabuhi ang pagsunod kaniya. Daghang tao nga nakaila sa Dios, ang uban mituo sa Dios, pero ang pangutana nahigugma ba sa tibuok kasing-kasing? Nahigugma ba sa tibuok kalag? Nahigugma ba sa hunahuna? Nahigugma ba sa kusog kung dili buhat? Kanang kusog buhat na meaning ana. No? Kay sayon naman gud ka mo ingon nga nahigugma ka sa Dios, nahigugma ko. Pero ang pangutana, makita ba sa atong buhat? Makita ba sa atong kinabuhi? No? Mo nang the moment na nasa Jesus sa atong kinabuhi, ug nahigugma ta niya, mosunod na tagyod sa tibuok na atong kasing-kasing. Ug atong ginapag-grow, ginapatubo atong relasyon diha sa Dios, no? Ang relasyon lig-on lang siya kung napatubo, napag-grow lang siya. Kaya magtiayon gani, no? Madugay sila nag-uban, strong na ang ilahang relationship. Ikaw igsoon, nagtingwa ba ka nga malig-on imong relasyon sa Dios? Amen. No? Ingon ang Bible na faith comes from hearing the word of God. Meaning, the more ka nga makadungog sa pulong sa Dios, the more ka makaila sa Dios. The more nga makaila ka sa Dios, the more nga maglig-on inyong relasyon. No? Makapalig-on nga mga butang sa atong pagtuog atong relasyon sa Dios. Maghatag ko mga makapalig-on nga butang. Una, nati active lifestyle o habit ni siya nga magpakita nga kita atong kinabuhi na kay Kristo. Muni ang habit na to. Una, ang pagbasa sa pulong sa Dios. Kana igsoon, in my experience, o ingon pa ng scripture, nga importante kay nga magtuon ta sa pulong sa Dios para nga malig-on atong relasyon sa iya, para nga kita mutubo diya sa atong pagtuo. Ingon sa Joshua 1:8-9, ayaw gayud kalimti nga basahon ang balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabii ug pagkinabuhi sumala sa tanang naisulat niini ug magmauswagon ka. Hinumdumi ang akong sugo nga maglig-on ka ug magmaisugon. Ayaw kahadlok o kaluya tungod kay ako, ang Ginoo nga imong Dios, mag-uban kanimo bisan asa ka. Unsa ingon sa Ginoo? Ayaw gayud kalimti nga basahon ang balaod. Kinahanglan tun-an ug magkinabuhi sumala sa unsay nahisulat. The more ka makabasa sa pulong, the more ka malig-on, the more ka magmauswagon sa atong kinabuhi ug sa atong relasyon diya sa Dios. No? So importante kaayo kung nagtinguha ka nga motubo sa imong pagpangalagad, kinahanglan yun mobasa kag pulong sa Dios. Kaduha nga atong relasyon ug atong pagtuo makusgan, pag-ampo igsoon. Ang pag-ampo. Ingon sa Jeremiah 33:3, sangpita ako ug tubagon ko gayud ikaw. Ipadayag ko kanimo ang kahibulungan ug katingalahang mga butang nga wala pa masayri. Sa ingon diya, sa English pa, call to me and I will answer thee. Ang pag-ampo di ay, usan na siya ka form of call. Usan na siya ka komunikasyon. Kabalutan nga sa relasyon, importante kay ang komunikasyon. Daghan kaayo nagbulag, daghan kaayo, tungod kay dili maayo ilang komunikasyon. No? Sumo lang, ang maayong komunikasyon, lig-on siya nga relasyon. Kaya kung unsa man na ang na-issue, maistoryahan naman. No? Katulo igsoon nga makapalig-on sa atong pagtuo atong relasyon sa Dios, mao na ang pagdayeg o pagsimba sa Dios. No? Ingon sa Hebrew 10:24-25, magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma o sa pagbuhat sa maayo. Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdinasigay hinuon kita, labi na kay nasayod kamo nga hapit na mo abot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Diha sa ato ang panagtigom na ay pagdinasigay, makadinasigay kita diya sa pagigugma sa Dios o sa pagbuhat sa maayo. Ang kaaway,
mangita gyud na siya pamaagi nga makaundang kag tigom or dili ka makatunga. Kay mao man na ang iyang goal, ubanon kaniya sa impierno, ubanon ta niya sa impierno kauban niya. No? Ang gusto sa Dios, ubanon ta niya sa iyang gingharian. Pero ang kaaway, di na siya musugot basta-basta. Mo na maning kamot na siya nga ma-discourage ka nga di na ka motunga. O paingon gani diri sama sa gibuhat sa uban nga gisalikway na lang panagtigom, ingon sa ayaw. The more nga murag hapit na mobalik ang Dios, the more ta nga magtigom og magdinasigay, no? I pray igsuon nga ato ning mahimog batasan ang panagtigom. Kung masagtan lang unta nato nga ang atong relasyon sa Dios mao ang pinaka-importante nga relasyon sa tanan, ato nang maampingan, no? Kay tanan relasyon man God diri sa yuta, kutob ra na diri sa yuta. Relasyon nimo sa kinsa dili ra nakutob, pero atong relasyon sa Dios mudalan as atoa sa kinabuhing walay katapusan. Ingon pagani ang Juan 17:3, ug kini mao ang kinabuhi dayon nga ang mga tawo moila kanimo nga ang bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Unsa giingon? Unsa daw kuno ang kinabuhing walay katapusan? Kanang makaila ka sa Dios. Oo, dili makaila sa silingan, dili gani makaila sa imong pares. Ang giingon diri, ang makahatag sa imong kinabuhing walay katapusan, paghuman ani nga kinabuhi, is ang pagkaila nimo sa Dios. So ang relasyon nato sa Ginoo mao yung pinaka-importante sa tanan igsuon, no? Kay lahos siya ba? Dili lang diri sa yuta, bat langit nun pud siya. Ingon gani si Pablo sa Filipos 3:8, dugang paniini, giisip ko nga ang tanan walay bili tungod sa kahibalo mahitungod ni Kristo Jesus nga akong Ginoo nga labaw pa kaayo kabililhon. Tungod kaniya bisalikway ko na ang tanan. Grabe igsoon. Unsa ingon ni Paul? Iyan ang ginahuna nga walay bili ang tanan butang sa kalibutan. Kay iyahang na realize nga ang pagkaila kay Jesus mao'y pinaka-importante sa tanan, no? Wala nagpasabot nga sa likway na to mga relasyon diri sa yuta. Kay si Jesus gani nag-encourage man nga magtinahuray kita, maghinigugmaay kita, pero sa tanan natong relasyon, labaw atong relasyon kay Jesus. Labaw, no? Jesus is our life. Mao nang igsoon, ako kang gi-encourage karon nga adlaw nga kung naa man tay tagaag dakong bili, isang ato ang paglakaw kauban si Jesus, ang atong relasyon diya kay Jesus, diya sa Dios. Kay usa ka number one nga rason nga nagihimo ang tao para makigrelasyon sa Dios, no? Number two igsoon, dili lang para makigrelasyon, para magdumala sa kalibutan. Ingon sa Genesis 1:26-28, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Siya mao'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa mga tanang ihalas nga mananap. Panganak kamong daghan aron malukop ang kalibutan sa inyong liwat, ug sila mao'y magbuot niini. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga maong langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Ang tao gihatagan og otoridad sa Dios aron mao'y magdumala sa tanan niyang gibuhat. Mao makita nimo nga sa tanan binuhat sa Dios, tao ra jud ang pinasahi nga equip siya of reasoning and logic. Meaning, kantigo siya magunahuna. Kung tan-on ta ka, naa na may beses nga nakigstorya ka og halas or nakigstorya ka og isda, wala igsoon. No, tao ra jud ang kantigo. Nga naman gitagaan sa otoridad sa Dios nga mahimog naay otoridad sa mga tanan binuhat. Ang Dios dili makita tungod kay espiritu siya, pero pinaagi sa tao nga iyang gibuhat, sumala sa iyang panagway, makita siya. Oo. Ang tao di ay representante na siya sa Dios dinhi sa yuta, no? Siya mao'y pisikal nga representante sa espirituhanon nga Dios. Mao nang ang pinaka the best gyud magkinabuhi ta og maayo. Nganuman representante man ta ni sa Dios, no? Makita nilang pagkabuutan sa Dios, makita nilang makaluluyon ang Dios, pinaagi siya mong kinabuhi. Mo nang moingon din ta, salamat sa Dios. Naghimo kag maayo, moingon din ta, oy glory to God. Tungod kay representante ra man ta sa Dios. Gawas sa relasyon sa Dios, gitahasan ang mga tao nga moatiman ug magdumala sa kalibutan. Mao na ang rason kaduha ngano gihimo ta sa Dios. Ang pangutana,
Nganong nawala ang tao sa plano sa Dios? Kay ang Dios mao ni siya nahitabo igsoon sa Genesis 2:16, 17. Ang Dios naghimog duha ka kahoy taliwala sa tanaman sa Eden. Ang iyang katuyuan nga nagbuhat siya niini nga maong kahoy tungod kay pagsulay sa tao kung siya gyud mutuman ba sa Dios. Dili mapakita ang gugma kung walay kapilian. Kung adunay gugma, aduna gayoy pagtuman sa iyang sugo. Ingon ang Ginoo, gimanduan niya nga dili mo mukaon aning kahoy nga magdalag kamatayon. Test ni siya igsuon, no? Kung makitaan ba kung ang tao nahigugma ba gyud sa Dios pinaagi sa pagsunod. No? Mao kining pamaagi aron mapakita sa tao nga nahigugma siya sa Dios. Ang Dios gahimo din na siya mga pamaagi para mapakita nato nga nahigugma ba gyud kita sa iyaha. No? For example, Domingo na ay simba, nag-ulan. Tan-awon nga, be, mosimba ba ni be? Makitaan sa sumasukod, nahigugma gyud. Kay nga naman, kay ang tao nga nahigugma, bisan pagpila ka bukid, bisan pagpila ka suba, ang tabukon, mao man ang storya, di ba? Moadto jud kay nahigugma man. Apan nasayod kita nga mihimo sa desisyon nga magsupil sa Dios. Wala siya mailad sa yawa, ang asawa ang mailad, si Eva ang nailad. Pero si Adan gipili gyud niya nga mahimog masupilon sa Dios. Nakasala gayud si Adan sa Dios. No? Pero gitagaan sila tsansa, gikaon man nilang prutas, pero gitagaan sila tsansa sa Dios. Pero sa panahon nga giatubang na si Adan sa Dios, ibis nga maghinulsol, nga maangkon siyang sala, ang Dios na noon ug ang babae, ang iyahan na noong gibasol. Nganong gitagaan man ko nimo ng babae na nakasala na noon ko, no? Usahay mo nagakahitabo sa tuwa, no? Imbis nga mga taginulsol, imbis nga maginulsol ta, may tagpasaylo, lahing ibang tao na natong basulon. Akong papa manggod, akong ingani manggod, tungod manggod ani, kana manggod sila, no? Pero ang pinakamaayo gyud nga kabalo ta mo ila sa atong mga sayop ug maghinulsol ta. Kay pasayloon naman ta sa Dios. Munang tungod sa sala sa tao, gipahawa sila sa Dios sa hardin sa Eden. Kay basin kaunon nila ang kahoy sa kinabuhi o dili nagayud maulian ilang kahimtang nga makasasala. Ang Dios nagplano gihapon nga luwason ang tao nga nahulog sa sala. Mao na ang Genesis 3:15. Tungod sa sala, nawala ang tao sa plano sa Dios. Ang pagsupil sa Dios ug pagtuman sa atong mga gusto, makadaot ka nato igsuon. Ang Ginoo kabalo man na siya unsay maayo sa ato. Mao nang importante kaayo kabalo ta maminaw sa Dios. So unsay nahitabo sa tao nga nahulog sa sala, nawala ang himaya sa Dios nga nagputos kanila. Unya ang nahitabo sa diyang nakasala sila, aduna na noy kahadlok dadto sa Dios. Sa una wala may kahadlok kay migo, friends mga sila sa Dios, pero the moment nakasala sila na ay kahadlok nga giabot sila ang mga kasuluran. Di lang kana miabot ang tunglo sa ilang kinabuhi. Nahimo na noon nga sa una nahimong pait na noon ang kinabuhi. Sa una naatanan panginahanglan. Sa una di sila maghago, pero the moment giabot ang tunglo, maunang naguba na noon ang design, kung asa na noon ang tao, mahago na noon ang tao, unya mamubo na noon ang kinabuhi. Unsa may pamaagi sa Dios aron nga mabalik ang tao sa iyang katuyuan. Ingon sa 2 Corinto 5:18-19, siya usab ang napasiguli kanato kaniya pinaagi kang Kristo. Unsa gihimo sa Dios, siya mismo rapud ang nangitag pamaagi nga mauli ta sa iyaha in the form of Jesus Christ, no? Maoy among mensahe nga ipasiguli sa Dios ang tanang tao ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala. Unsay gihimo nga solve giunsa pagresolba sa Dios ang isyu nga ang tao nahibulag sa iyaha tungod sa sala, si Kristo igsuon. Mao nang ang tanan mo tuo mo dawat kay Kristo na nabalik na ang relasyon dadto sa Dios. Si Kristo lang ang solusyon aron kita makabalik. So unsay buhaton sa tao nga may balik siya sa plano sa Dios? Papuyon nato si Kristo sa atong kinabuhi, no? Maglakaw kita kauban si Kristo. Dawaton nato ang mga tudlo ni Kristo
Nga ni sa atong kasing-kasing, ato sang dawaton nga isip nga Dios o manuluwas sa atong kinabuhi. Dili igo nga luwas lang kita sa sala. Importante usab nga mupadayon kita sa pagpalalom sa atong pag-ila kaniya. Mao kini nga ang unang katuyuan sa Dios gibuhat kay pakigrelasyon man. Mao nang di lang taluwas pero atong ginapalahom atong pag-ila, atong relasyon. Kay dili ni sa reliyon, relasyon ni sa Dios igsoon. No? Timan-i nga gibuhat kita para magdumala sa kalibutan, pero dili ruler ha, dili ruler but stewards. Meaning dili ka magari-hari diri apan mahimo kang magbalantay nga makaila ang mga tao sa buhi nga Dios, no? Di ta moingon nga uy hatagan mo sa Ginoo otoridad kamo pamin dili, no? Kun dili atong himuon nga mailhan nila si Lord pinaagi sa atong mga kinabuhi. Di na to kalimtan nga dinhi sa yuta representante ta sa Dios, no? Makitaan sa mga tao ang kabuutan, kamaayo, kanindot sa kinabuhi. Ug kamaayo sa Dios pinaagi sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. Ingon ang Jeremiah 29:11 igsoon nga for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a good future. Si Jesus igsoon na ay plano. Ang Dios na ay plano. Kabalo siya sa plano. Naa siya blueprint. Ang problema nato kay kita, napud tay mga plano sa atong kaugalingon. Kinahanglan kabalo ta mo surrender sa atong mga plano kay ang plano sa Dios mas maayo. No? For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you. Dili mga pasakit nga mga plano, kundili pagpalambo ug kauswagan. Give you hope and a good future. Kana nga hope igsuon si Jesucristo na. Kanang good future si Jesucristo na. Kinabuhi nga uban ang Dios. Kay ngano man kung wala si Kristo, wala na asa kahatapuниton. Sa tinuod lang, ang tao nga walay Kristo, ang tao nga walay relasyon sa Dios, pait kay ang kinabuhi igsuon. Siguro di mo makita ang lipay man sila lagi. Pero karon lang na. Pag-abot sa adlaw sa mubalik na ang Dios, pag-abot sa adlaw sa kamatayon, maningil ang Dios sa atong mga kinabuhi igsuon. Kinsa tong maluwas lamang, katong pagsingil, pagtan-aw, naay Hesus ang kinabuhi, nabayaran na ni sa iyang dugo, madaugon na siya igsuon. Ako ingon again, si Lord naay plano, ingon siya, for I know the plans I have for you. Igsuon, karon manindog ta kung asa man ta naglingkod. I just wanna share na ako personally dagan kog plano sa akong kinabuhi. Pero kaning mga plano nagdala sa ako sa kadaot, sa pag-abusar sa akong lawas, pag-abusar sa akong pamilya. Naglisod ko og gawas niini, pero si Jesus dayan tubag. Basta i-surrender ni mo yung ginabuhi kay Jesus. Dawaton ni mo si Jesus. Nga siya imong Diyos manluluwas. Nga siya na imong kinabuhi. Musunod ka sa mga sugo ni Jesus. Si Jesus, mulihok sa imong kinabuhi na ang mga negative, himo niyag positive. Ang mga walay klaro, iyang i-plaster sa imong kinabuhi. I pray right now, as we're standing into our feet, piyong na to mga mata, and I want to pray for you nga ang imong pagkaila sa Dios dili lang kutob sa pagkaila, pero mahimo jud kang follower ni Jesus, mahimo jud kang disciple ni Jesus, mahimo jud kang tinuod nga Kristohanon, dili lang sa pangalan kundi sa kinabuhi, dili sa relihiyon kundi imong kasing-kasing sold out jud sa Dios. Muna ako mga pag-ampo igsuon kay kani nga kinabuhi lumalabay lamang, wala ta kabalo unsa ang ugma igsuon. Pero diya kay Kristo, sigurado ang atong ugma. Ako naghangyo sa imo nga i-embrace nimo ang pagpangalaga diya sa Dios. Ignon ta ka dili ka magmahay igsuon. Oo, naa kay mga agian pagyapon, normal na siya kay tao man ta. Pero ingon ang pulong sa Ginoo, never will I leave you, never will I forsake you. Meaning dili ka biyaan sa Dios o dili ka pasagdan sa Dios. Basta ang Dios ang imong kauban, imong life mo end up siya in victory. Let me pray for you. Hallelujah. Lord, salamat Ginoo.
ani nga time, Lord, nga akong igsuon na minaw karon. Lord, kung asa man siya, I pray that you touch her, you touch him, Lord God. And Lord, you start to anoint the life of this person. Na kung asa, Ginoo, mabati siya, grabe nga gugma sa imo, Ginoo. Mabati siya, peace, Lord God. Lord, ma-confirm sa iyang kasuluran nga siya luwas na diya kanimo. I pray right now, sugod karon, Ginoo, nga di lang siya Kristohanon, Ginoo, by title, but Kristohanon siya, Ginoo, diya sa paglakaw mismo, Lord, diya sa pagkinabuhi mismo, Ginoo, ug diha kanimo, diha sa imong mga pagtulunan. Lord, I pray right now, Lord God, nga ang kaaway, Lord, dili makapanglihok na sa iyang kinabuhi. Kundili, Lord, imo siyang protektahan, covered by your most precious blood, na kung asa, Lord, i-transform mo yung life, Lord God, into someone nga malipay ka, Ginoo. Into someone nga magdalag himaya kanimo, Lord. I pray, Lord God, na sugod karon kani nga tao, Ginoo, makalakaw na ni Ginoo diha sa pagtuo, makalakaw na ni diha, Ginoo, sa commitment o paghigugma kanimo, Ginoo. Lord, we're gonna follow you, no turning back. I pray right now, kani nga panimalay, mapuno sa panalangin, kani nga kinabuhi, mapuno sa pabor. Lord, thank you, Lord God. We worship and we love you in this place. This we ask in your name. Amen and amen. Before tamahuman igsoon, tagaan lang tamog pag-aplikar sa atong kaugalingon. Una nga pangutana, importante ba nga ang katuyuan sa Dios nga ni kanato matuman? Ngano man? Kaduha, sa unsang pamaagi nga mabatunan nato ang tinuod nga kagawasan? Katulo, ato bang masulti nga nagadumala kita uban kang Kristo ginagamit ang atong otoridad? Kung nana si Christ, natay authority. Authority against sa sala, against sa kahadlok, against sa kaaway. No? I pray igsoon nga you will live victorious. You will live a full life kauban si Kristo. Maayong adlaw. Igsoon, grabe ka mabungahon nato ni nga pagtuon sa pulong sa Dios. No, ako nalipay nga kita nagkahiusa na pod diri sa pagpaminaw, diri sa pagtuon, no, diri sa pagpalambo sa atong pagpangalaga diya kay Lord. But before ta mahuman igsoon, gusto lang ta ko mo encourage diri sa gift of giving. Ingon sa Deuteronomy 8:17 to 18. You may say to yourself, my power and strength of my hand have produced this wealth for me. Ang tao daw ko no moingon nga ang akong kusog, no, ang akong gahom, ang kusog sa akong kamot, mao'y rason ngano ako naingani, nganong na ako'y mga makabangan, ngano ako nakwartahan, no, moingon daw ko no ang tao. But verse 18 nag-ingon, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Sige ingon, pero ingon ang punong sa Ginoo, pero hinumdumi ang Dios na imong Ginoo. Pero hinumdumi ang Ginoo nga imong Dios kay siya ang naghatag sa imong abilidad para makapangwarta ka. Igsoon, ato ang kusog, ato ang lihok sa itong mga kamot, gipanalanginan lang na sa Ginoo, baon nang kaya na mo produce. Kaning tanan na adiri, ang Dios ang tag-iya. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Malakay nga ato daw kunong iuli sa iyaha ang para sa iyaha, no? Mao nang gahatag tag offering, mao nang gahatag tag tithes, tungod kay dili na sa istorya-istorya lang, biblical na igsuon nga practice, gisugo na sa Dios. Tungod kay dili gusto ang Dios nga makalimot ta, nga moingon ta nga, oy tungod ni sa ko ako'y naghago ani, no? Ingon ang pulong sa Ginoo, gitagaan lang ta niya abilidad para nga mo produce, para mabutang kusog nga mohimo aning mga butanga. Mo nang karon igsuon, ako kang gi-encourage nga ihatag sa Dios ang para sa Dios ug ignon ta ka. Ingon saad pa sa Malakay ngayang abrihan ang langit, ang mga bintana sa langit ug ibuhos ni ang panalangin nga para sa ato, no, nga para sa imo. Now this time before ta mag-give, I want to pray. Lord, salamat Ginoo God sa mga faithful ni mga katawhan Ginoo nga pinaagi sa mga paghatag, ginaila namo nga ikaw among source. Ginaila namo Ginoo nga ikaw naghatag sa unsay naa sa amo. Lord, kanitanan Ginoo dawata as humot ka insinso. This I ask in your name. Amen and amen. Let's give.
Hallelujah. Glory to God, ani nga itong panagtigom. Before tamahuman igsuon, gusto lang ko mag-release o panalangin sa tibok panimalay. Kung pwede ta manindog tanan, hallelujah. Salamat sa Ginoo. Lord, thank you, Ginoo. I declare right now, Ginoo, and I decree in the name of Jesus Christ, na kani nga pamilya, kani nga person, mahimog mabungahon, mauswagon, God. Lord, I pray nga na ay victory sa iyang life. Lord, nothing will harm her. Nothing will harm him, Lord God. Salamat, Ginoo, in this life, Lord God. Mahimo siya ga sweet aroma of worship diya kanimo, Ginoo. Lord, mahimo siya himself, Lord God. Mahimo siya, Ginoo, Lord God, og dakong panalangin dili lang, Lord God, sa iyang pamilya but sa tibuok komunidad, Ginoo. Salamat, Ginoo, nga walay magsakit sa ilang mga panimalay. Salamat nga ang tanan trabaho sa kaaway, Ginoo, guba na, Lord God. Lord, ang tanan ginatukod sa kaaway, guba na, Ginoo. Salamat, Lord God, aning 2026, Lord God. Lord, salamat nga ikaw madaugon sa ilang kinabuhi. This I ask in your name. Amen and amen. Hands up! Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Oh, I've been born again. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave of I once lived in. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye, yesterday. The Spirit of the Lord is upon me. I've got resurrection in my veins. Praise the Lord, I've been born again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Come on, we say, I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. Yeah. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. I'm gonna leave the world behind, the world behind, the cross before me, and I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. And I won't turn back. And I won't turn back. No. The world behind and the cross before, and I won't turn back. And I won't turn back. And I won't turn back. No. The world behind, the cross before. Again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Praise the Lord, I've been born again. Praise the Lord, I've been born again. Now I'm dancing on the grave that I once lived in.